Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At eto na nga, China nang gigil sa Pilipinas. Ayaw pabilhin ng missile system ang Philippine Army at tila baga inuutusan pa tayo ng China mga kababayan, ano? Grabe, ang tibay talaga ng sikmura at ang kakapal ng mukha na itong mga Chinese na to. Itong China na to mga kababayan, no, kung makautos sa atin, akala mo sila, no, yung nagmamay-ari sa Pilipinas, akala mo sila yung nagmamando sa Pilipinas, di ba? So ayaw nila tayong pabilhin ng missile system. Bakit kaya? Ayaw nilang mag-upgrade ang ating Philippine military, no, ang ating Armed Forces of the Philippines. Bakit? Para mas madali nila tayong makontrol at masakop, ganun ba? No, sa gitna ng kaguluhan dito sa ating bansa sa politika, ito ang China, mga kababayan, no? Na siyang isa sa mga nakikisawsaw, no, at sinasamantala yung kaguluhan sa politika dito sa ating bansa, at makikita natin 'yan doon sa mga hakbang, no, na kanilang ginagawa. Ano sa palagay ninyo, no? May kinalaman ba ang China sa mga nangyayaring kaguluhan sa politika, no, dito sa ating bansa? Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Sir Romiel TV. Siyempre, don't forget to subscribe sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan sa baba ang full video link. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so wag na natin patagalin, no. Alamin natin ang dahilan. Bakit nga ba ayaw pabilhin ng China ang Philippine Army o Armed Forces of the Philippines ng mga missile system? Let's go. Nitong nakaraang taon lamang ay dumating na sa Pilipinas ang mga unang batch ng in-order na BrahMos anti-ship missile system ng Philippine Marines nitong Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa halagang nasa 18.9 billion pesos. Oh. Napakamahal ng missile system na ito dahil may range ito ng nasa 300 kilometers na kayang protektahan ng malaking parte ng West Philippine Sea, lalo na sa mga warships na manghihimasok sa ating teritoryo. Yun naman pala, no? Yun naman pala ang dahilan kung bakit ayaw ng China, no, dahil kayang abutin ng mga missile system na to yung mga barko nila. No, yung mga barko nila na nanghihimasok, no, diyan sa West Philippine Sea, dun sa ating exclusive economic zone. Yun naman pala ang isa sa mga dahilan, no, kung bakit ayaw ng China, dahil natatakot sila na baka gamitin nga naman sa kanila yan kung sakaling mapundi na sa kanila ang gobyerno natin, no, yun ang kinakatakot nila. At nitong buwan lang din ay nagpahayag ang Philippine Army na bibili sila ng 9 na missile launchers bilang pangontra sa China. Ngunit wala pang sinabi kung magkano ang magiging budget. Okay, so Philippines now negotiates with India for 9 BrahMos anti-ship missile batteries to counter China. Talagang mawiwindang ang China dito, no. Anti-ship missile batteries, mga kababayan, no, yung bibilhin ng Pilipinas, no. Nakikipag-negotiate na siya sa India dahil alam naman natin na yung India ang gumagawa po ng mga BrahMos missile. Anti-ship missile ito, mga kababayan, na kung saan pwede pong gamitin ito, no, laban doon sa mga barko ng China, di ba? Ngunit wala pang sinabi kung magkano ang magiging budget para dito at sinasabing nasa advanced stage na umano ang negosasyon ng magkabilang panig. Kaya umaasa tayong mapipirma ng kontrata sa lalong madaling panahon. Yun. Matatanda ang hindi nagustuhan ng China ang pagbili ng Pilipinas ng mga BrahMos mula sa India at mayroon pang namataang drone noon sa West Philippine Sea bago ang araw ng pagdating ng mga missile na nagpapahiwatig na medyo nangangamba ang China sa armas na ito. Yun, no? Di ba? Yung mga drone na yan, mga kababayan, ginagamit siguro ng China yan para mag-espiya. Baka nandito na yung mga BrahMos missile.
At alam din natin mga kababayan na ang China at ang India, no, meron pong alitan din yan doon sa kanilang mga teritoryo, no, na meron teritoryo ang India na sinasakop din ng China, no. So alam naman nila na nanggigigil din sa kanila ang India. Kaya naman medyo alerto sila kasi nga sinusuportahan tayo ng India. Kung ano yung mga armas ng India na meron sa kanila, siya namang ibinebenta dito sa ating bansa. So siyan yung nakikita natin na medyo napapraning ang China. At nitong linggo lang din, nataranta at lalo pang nanggigil ang China sa Pilipinas matapos ibalitang nilipat ng posisyon ang mga Typhoon missile launchers sa bansa na kung saan hindi na malaman kung saan upang masigurado umano na protektado ang mga naturang missile system kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Yun eh. Sobrang nababahala ang China dito dahil sa napakalayo ng range ng naturang weapon system na kayang abutin ng malaking parte ng China dahil sa may range ito ng nasa 1,600 kilometers at hindi biro ang impact ng mga missiles nito. Ayan mga babayan, tignan natin yung range nito, no? 1,600 kilometers. Saan nga ba aabot? Kung ito ay ipopwesto dito sa bandang itong parte ng Pilipinas, so let's say ito, banda sabihin natin Ilocos, mga babayan, no? Yung SM-6 range na missile ay 450 kilometers. So medyo aabot lang siya hanggang puwetan ng Taiwan, mga babayan. Pero ito pong 1,600 kilometers po, no? Yung tactical Tomahawk range ng US Army o yung mid-range o yung Typhoon missile system ng Amerika ay po pwede pong umabot ng Cambodia, ng ilalim na parte ng Vietnam at ang mainland China. Kaya pong abutin yan. Kaya naman natatakot din ng China pagka bumili po tayo, no, ng ganitong klaseng missile system. No, itong Typhoon missile system mula sa Amerika. Yan yung kinakatakot nila. Di biro ang impact ng mga missiles nito. Lalo pang nag-init ang China at sinabing napaka-irresponsable umano ng Pilipinas dahil gusto din ng Philippine Army na magkaroon ng sarili nitong mga Typhoon missile system at kasalukuyan na silang nagsasanay sa pag-operate ng nasabing kagamitan. So anong naging irresponsible ang Pilipinas? Ang gusto lang naman ng Pilipinas, mga kababayan, magpalakas din ng depensa. No? Wala silang karapatan kung ano yung gagawin ng Pilipinas. 'Di ba? Ang gusto ata nila sa kanila tayo bumili. Alam naman natin na palpak yung mga gawa nila, 'di ba? Yung mga eroplano, mga tangke, 'di ba? Ang problema nga sa mga binebenta nilang tangke, hindi pa nagagamit, nasisiraan eh. Wala pang mga spare parts. No, so yun yung yun yung isa siguro dahilan bakit sila nagagalit, no? Gusto nila sa kanila tayo bumili. Dumepensa naman ng Philippine Army at sinabing wala silang plano na hamunin ng China kundi pang depensa lamang ang mga naturang weapon system at may karapatan umano ang Pinas na bilhin ito. Exactly. At hindi na dapat makialam ang China. Tama, exactly. May karapatan tayong bumili niyan. Huwag makialam ang China. Diba? Kung ano yung gustong bilhin ng Pilipinas, wala silang pakialam doon. Tayo nga, walang pakialam sa mga pinaggagawa nilang mga barko, mga tangke, mga missiles. No? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila eh. So, ba't nila tayo kinukundina? Ba't sila nagagalit sa pag-upgrade ng Pilipinas? Diba? Hindi natin alam kung paano ito bibilhin ng Army, lalo na't gipit pa rin sa pondo ngayon at hindi natin sigurado kung ibibenta nga ba ito sa ating bansa, lalo na't Amerika pa lang ang gumagamit nito sa ngayon. Posible, no? Hindi natin alam na baka magkaroon ng secret deal sa pagitan ng Amerika at ng ating bansa, subalit sa aking opinion lang din, ay medyo malabong mabili ito ng Pilipinas at hindi na tayo umaasa dito dahil marami pang ibang opsyon na pasok sa kinakailangan ng ating hukbong sandatahan. Kabilang na nga sa mga opsyon na ito ay ang Nemesis launcher na may kargang naval strike missile na isa ding klase ng anti-ship missile katulad ng BrahMos
Ngunit mas maliit ito at may range ng nasa 250 kilometers. Oo, malayo na rin yun. Ito ang paniguradong ibebenta ng Amerika sa ating bansa dahil maraming bansa na rin ang bumili ng naval strike missile. Kabilang na nga dito ang katabing bansa na Indonesia at Malaysia. Oo. At lalo pa kaya ang Pilipinas na malapit na kaalyado ng Amerika. Ito maganda to ipwesto, no, kung mga ganyang range lang, 250 kilometers lang. Maganda to ipwesto somewhere sa mga Ilocos, Bataan, mga Palawan area, no. Talaga namang mawiwindang ang China diyan. Kung ako ang papipiliin, ay mas maganda ito kumpara sa mga BrahMos missile dahil ang BrahMos ay magkasamang ginawa ng India at Russia. At alam naman natin na malapit na kaalyado ng Russia ang China, kaya may chance ang ibigay nila ang specs ng BrahMos missile at malaman nila kung paano i-intercept ito. Pwede. Kung medyo kapos talaga sa budget ng ating hukbong sindatahan, mayroon ding mga land-based na mga Harpoon missile, ngunit medyo kapos nga lang ang range nito at kalimitan talaga itong nilalagay sa mga warships ng Navy. Samantalang sa Saka isa pang short range balita, missile, no? galing sa Max Defense, dismayado ang Philippine Navy at Philippine Air Force sa sinasabing service support ng kanilang Augusta Westland helicopters na nabili nila sa Italia at United Kingdom. Kabilang sa mga binili ng ating Navy at ating Air Force ay ang mga AW-109 utility helicopter na kung saan mayroong 10 units ang bansa nito sa ngayon na nabili sa ilalim ng AFP Modernization Program. Kapag ganito na dismayado na ang ating hukbong sindatahan, ay malaki ang tsansa na hindi na sila magdaragdag ng mga AW-109 sa mga susunod na proyekto at marami din namang ibang ino-offer para sa ating Navy at Air Force. Okay lang yan. Pwede na natin Paniguradong i-upgrade. magdaragdag na lamang ng Black Hawk helicopters ang Philippine Yun. Air Force na kung saan mayroon na silang 25 sa ngayon. Wow, ang dami na Nasa rin, ha? lagpas 20 pa ang hinihintay na dumating sa bansa. Samantalang ang Philippine Navy naman ay wala pang balita kung ano ang kanilang bibilhin na helicopter. Maliban sa mga AW-109, mayroon ding 2 AW-159 anti-submarine helicopters ang Navy na kung saan nabili nila sa halagang 5.4 billion pesos noong taong 2019 at nakadeploy ngayon sa mga Rizal-class frigates. Pinaplano pa ng ating Navy na bumili ng karagdagang anti-submarine helicopters dahil ilalagay ito sa mga paparating na Miguel Malvar-class frigates. Ngunit nang dahil sa dismayado nga ang ating Navy sa service support nito, ay inaasahang ibang aircraft ang bibilhin ng Pilipinas. Ayon sa Max Defense, oras na upang ikonsidera ang mga MH-60 Seahawk anti-submarine helicopters na gawa ng Sikorsky aircraft ng Estados Unidos at mukhang mas maganda ang mga aircraft na ito dahil nasa 16 na bansa ang kasalukuyang gumagamit ng mga Seahawk kumpara sa mga AW-159 na nasa 3 lamang ang kasalukuyang operators. Grabe, no? Ito yung mga magagandang bilhin ng ating Armed Forces of the Philippines dahil nga minsan nababalita nga rin po, no, na yung submarine ng China paikot-ikot din sa bansa natin, no? Ito maganda rito kasi makikita natin kung sa karagatan ng Pilipinas merong submarine ng China, 'di ba? Kaya nga yung China ayaw nila na nandito yung mga barko, no, ng Amerika dahil posibleng matrace, no, na sa ilalim pala ng karagatan natin merong submarine ang China. Alright, so yan muli, maraming salamat. So ano sa palagay ninyo, no? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.